You're out of politics now, all three of you. What are you doing now? Ako ma'am ngayon, I'm in mining. I'm chairman-president of Pax Libra Mining. I'm also chairman of Manila Integrated Cargo Terminal, isang operasyon ma'am sa port. So ito ma'am yung mga ginagawa ko. Negosyo. Okay. What about you? I work for Mike. I work for Mike. Yung aking negosyo attached doon sa kanyang negosyo. Contractor. Contractor. We had projects in Tawi-Tawi and other provinces. Okay, what about you? I'm into business, negosyo din po, Tito Winnie. The other Spice Boys who are not here are Nani Braganza, Ricky Sandoval, Ricky Sandoval. and who else? Nonoy Andaya. Andaya. Of the six of you, Nonoy Andaya is in politics now. That's correct. All five of you were forced out or opted out. You lost. Forced out. Yeah. Forced The- out. I lost. You lost. Forced out. I lost in Forced out. 2013. Susko. Ricky Sandoval lost also. Nani Braganza lost also. What is the reason for this? I mean, Spice Boys. You were the, you were the idealists, etc. Eh, bakit kayo, you lost? May peer group na po kami. We call each other, umiiyak kami. Umiiyak. Actually, ma'am, ako, iba-ibang reason, ma'am. Ako, tingin ko, when I ran for the Senate, nakikita ko, ma'am, talaga eh. Kasi, kunyari, ma'am, yung survey results, hindi nga ako binoboto. Lalagay pa dun sa pangalan ko, tuta ni GMA. What's your excuse? 2010, the first election, they introduced yung electronic voting. Yes. Yung ating PICOS. Yes. I strongly believe that there were glitches. Makinig kayo mga kapuso. Oo. Na meron pong mga glitches dito sa sistemang ito. Oo. Kaya nga nakakalungkot isipin na posible palang mamanipula itong resulta ng eleksyon sa pamamagitan ng pagmamanipula ng makina. It's in the local or is even in the national, you think? Ay, wala akong idea ho sa national. Sa tingin ko, ni-retail eh. Ako, ma'am, ako, Niretail yung wala akong assertion na mananalo ako, Ang nagulat lang, ma'am, ako, consistent. Kunyari, in one barangay, 17%, 17%. Yung 1, 2, 3, ma'am, may percent eh. And you? Sa akin, marami ano ang rin- basehan? I have a case nasa COMELEC, which I filed in 2010. Medyo more on the technical. Matibay yung aking paninindigan na meron talagang magic na nangyayari. It's just that hindi natin maintindihan paano nangyayari. Kasi kung babasihan natin sa aking experience lang ho, sa probinsya ho namin, kung babasihan nyo po yung mga resulta ng eleksyon ng manual for the last 5 elections na nangyari sa aming lugar, malayong-malayo ho yung resulta nung nangyari noong 2010. Anong ibig ko sabihin? No, una, yung number ng boto. No, yung mandato, nung mga bilang ng mga eleksyon na sinalihan ko na kung saan ako'y nanalo, medyo may kataasan ho sa 50% yung mandatong nakuha ko. Yung nangyari naman nitong 2010, simula nung nag-PICOS tayo, nag-iba. Pangalawa, tumaas ho yung turnout. Alam naman ho natin na hindi naman ho posibleng tumaas yung turnout dahil nagpila-pila ho ang mga tao. Buong araw nga, iba nga, hindi na nga nakaboto. Napagod na sa kakapipila. Pangatlo, may mga resulta sa mga lugar, alam nyo naman ho sa probinsya, more or less, bukod dun sa survey na ginagawa ho natin, meron ho kaming actual foot survey. Hanggang sa, ito na nga ho nangyari, no? Medyo nakakatawa yung resulta. Napakalayo ho sa realidad. Napakahirap ho i-explain. Ano ang status ng case mo? Wala. Wala. They did not even decide your case? Or Up to now, I haven't heard from my lawyers yet. Hindi ho na-resolve yun, but it was already moot when I filed my certificate of candidacy in 2013. Oh, okay. That's his story. What's yours? Ako, few factors. Siguro sa eleksyon ng 2013, ako lang po yung may kandidato na may kalaban na tumakbo din. Yung si Senator Coco Pimentel, yung kanya kampanya ay siyempre dahil na late po siya napasok, dahil dinaya ko po daw siya na wala namang katotohanan. At so tuwing may mga rally sila, ako nababanggit na isang mandaraya na hindi naman totoo. At as a matter of fact, nag-resign po ako. Kusang loob, I'd like to put it on record, kusang loob po ako nag-resign. I'm the only senator of this republic since the history of the Philippine Senate nag-resign out of delicadeza.
ang dami nga nabibintangan na yun, plunder kung ano-ano pa. Hindi po to sila nagre-design, but this leave of absence, wala. Anyway, isa pong factor yun, that negative publicity. Pangalawa, yung PCOS machines. Ngayon lang pong lumalabas na sa Nueva Ecija, hindi po makapagpaniwala si Brother Eddie Villanueva. And this is a true story at even Senator Coco Pimentel mismo nagsasabi na nandududa po siya sa mga makina na yun dahil ang Regional Trial Court ay nag-utos, binaypass po nila ng COMELEC, ay inutos po yung mayor na buksan yung mga ballot boxes. Binuksan po. Brother Eddie Villanueva in that particular 2 precincts got 900 votes pero yung binilang po ng PCOS ay 710 lamang. So may discrepancy po yon. So kaya ako'y nandududa. Ayoko na pag-isipan yung 2013, tapos na po yun. Pero pawang-awa na po, itong 2016 presidential election po ito. Sana baguhin ang sistema. Kung gusto po nilang gawin yung PCOS, bilangin muna natin sa presinto. Sa precinct level. And then ipasok sa PCOS. That is, ayun The ang, hybrid. Then i-transmit. ayun ang suggestion nga ng former COMELEC Commissioner Gus Lagman. Opo. He says dun Opo. sa presinto, dali-daling bilangan. Bilangin. Ando dun lahat ang tao. Opo. Pero ang dayaan is really in the canvassing. Now, what is your relationship with Coco Pimentel now? Have you talked to each other? Is it a friendly relationship? Nung last po kami nagkita, ma'am, ay eleksyon ng 2013. Magkasama po kami sa rally ng El Shaddai together with Brother Mike Velarde. Pinabuti Okay. po kami ni Brother Mike at ni Senator Coco. Wala naman po kaming alitan.